Hoy, ano yan? Ba't ka Ay. kumikilig dyan? Naano ko sa kante, ganda. Ang kakaloka ka naman. nako. Partner, lihim Ay. ng liham sa 106.7 Energy FM. Oras muna natin sa buong kapuluan. 8:32 in the morning. 8:22 na po. At syempre, sa lahat po ng mga naghihintay ng reaksyon ni Jimbo, syempre naman, punta na po kayo sa facebook.com/energyfm 1067. Live po tayo doon. Yes. At yung ating TikTok Sa account. TikTok din. Hello, good morning po sa inyo. Yung mga nandiyan sa TikTok at sa Energy FM. Mga pangga, ito na ang ating magiging reaksyon ngayon pong araw ng Miyerkules sa Lihim ng Liham. Yes. Medyo natatawa Hoy! ako. Bakit ka tumatawa? Yung reaction po niya, ayan, kung makikita Oo, nyo po. nakakatawa lang din kasi sa mga nangyayari ngayon. Actually, sa ngayong generation kasi, di ba parang... Sasampalin kita. Sinasadya mo yan. Hindi, na ano lang ako. Di ba, noong araw kasi, ito babalikan natin yung mga panahon ng mga tito-tita natin. No? Na talagang bago kasal, bago may mangyari. Kasal muna. Di ba bago magka-baby pala, bago magsama, kasal muna. Kasal muna. Oo, bago mag-anak, kasal muna. Oo. Bago may mangyari, kasal muna. Oo. Ngayon kasing generation, hindi na kasi nangyayari yan. Oh. Masyado king old school. Hindi. Hoy! Hindi, old school naman. Pero kasi ngayon, nagiging, alam mo, may nabasa ako, no? Parang nagiging trial and error yung mga live-in. Di ba? Totoo. Sa pag-live-in po, wala pong masama doon. Ako, well, partner, bago yan, syempre disclaimer muna, ito po ay pananaw lang namin ni pananaw namin Jimbo. to. At maaaring iba po ang pananaw ninyo, pero ito po ay sa amin lamang. Totoo. We're free of, all the opinions naman. At naintindihan ko naman yung ating letter sender na si, ano pangalan ito ba tula dito? Jen. Si Jen. Si Jen, no? Oo. Na tama naman, no? Wala namang babae na, syempre, gusto ng anak, kung gusto magka-baby na. Yup. Pero dapat kasal muna kasi depende sa pamilya yan eh. At depende rin dun sa tao. Depende sa tao, lalo na kung ang family ni Jen ay religyoso. Yun, Diba? conservative. Conservative. Naiintindihan natin yung part na yan. Pero di ba sabi nga nila ngayon, mga pananaw ng ibang mga matatandang sinungaling na rin. Hoy! na, Sinungaling Hindi, may na mga naman. matatanda sinungaling na rin na parang, di ba, nagiging basihan ang live-in para makita mo ang mga ugali ng mapapangasawa mo. Di ba? Totoo naman yan. Totoo. Marami nga nagmamadali, kinasal, pero naghiwalay. Oo. Diba? Kasi nga, nagulat sila, na culture shock sila. Nagkito pala yung asawa ko kapag nasa isang bubong na kami. Sa totoo lang, doon lumalabas ang bawat ugali ng isang mag-asawa. Oo. Diba? Na mag-asawa. Na ugali ng lalaki, ugali ng babae. Doon malalaman kapag pinagsama na kayo sa isang bubong. Pero partner kasi, ang pinaka-subject dito is, gusto ng magkaanak nung lalaki. Yun nga lang, gusto nitong si Jen na, Kasal wait muna. lang, Oo. ikasal muna tayo bago tayo magkaroon ng anak. Oo. It seems like, itong lalaki na ito is ayaw magpakasal kasi hindi siya naniniwala ultimately sa kasal. Sinabi niya naman mismo yan? Oo. Alam mo, ma-realize din kasi ng mga kalalakihan, no? When it comes na nagkaroon na sila ng anak, Oo. di ba? Tsaka nila ma-realize na, ay oo, kailangan na kawawang bata kasi yung apelido dapat mapunta sa lalaki. Oo. Siyempre, magkakasal kayo eh. Siyempre, ganun Anong naman. dadali ng apelido ng bata? Kawawa, di ba? Di yun ang nangyayari. Oo. Kapag hindi kayo kasal, kanina mapupunta yung apelido ng Hindi, bata? kasi may mga, naman ngayon, kahit hindi kasal, dinadala pa rin yung apelyido ng tatay. Basta see? i-honor siya ng tatay. Nang galing sa bibig mo, yun ang hinihintay kong sagot mo. Oo. Na hindi naman pa siyang agad ang kasal. Di ba? Pero kasi partner, Napag-usapan. kondisyon nga ng babae. Ba't hindi siya magtiwala muna? So ang sinasabi mo, magtiwala ka Magtiwala muna. ka muna. Pero ako, partner, gusto kong irespeto kasi dun sa point of view ng babae, ha? Gusto kong irespeto, gusto kong irespeto ng mga tao na, teka lang, yan yung gusto ng babae. So, O respeto ng lalaki yun. i-acknowledge mo naman. Kaso Yun nga, nga lang, kung hindi sila magkakasundo, siguro, alam mo na dapat, ante kung saan ka lulugar. Hindi, sinabi ba ng lalaki na talagang may Papel lang naipon na ba daw. siya? Hindi, may naipon na ba sila para sa pagpapakasal? Kasi hindi birong pagpapakasal at pagkakaroon ng anak. Partner, Ngayon, good provider daw yung lalaki. Pero sapat na ba? Kasi syempre may pamilya pa yan. Oo. Ngayon, bago ikasal, baka mali mo na, bigyan mo ng chance na nag-iipon muna yan at mali mo, biglain ka lang, lumuhod sa harapan mo yan. Hindi kasi ang ganito nga, partner, sa mga kapatid nitong lalaki, walang nagpakasal kasi hindi nga sila lahat naniniwala sa kasal. Ako naniniwala ko na magbabagong pananaw ng itong jowa Nung niya. lalaki. Hindi naman, naniniwala ba sa magkakapatid o magkakalahi? Dapat pag hindi kinasal, hindi rin kakasal ka? Ako nagtataka lang ako kasi syempre iba naman yung gusto nung lalaki, gusto nung babae. 'Di ba? I mean, magkakaiba naman 'yan bawat pamilya kahit pa nasa iisang bubong kayo or kahit pa magkakadugtong kayo dahil magkakapatid kayo, may iba kayong paniniwala. Pero
ano bang, di ba mahal ka nung lalaki? So, Oo. dapat, igalang niya kung anong gusto mo. Yung iba nga dun partner may iba nga Oo. dito, di ba, gusto kagad niya magka-baby nung, eto karamihan sa ibang mga babae na gusto nila magka-baby muna bago kasal May ganun Mm-mm. Anong reklamo mo, Jen? Kung talagang alam mo, Hoy, grabe ka naman, partner. naiintindihan ko, iba, eto, di ba, may bengbang nga muna bago kasal. Oo. Karamihan na kinakasal ngayon, buntis na. Oo. Di ba, may ganun Pero yun nga si Jen, ayaw niya munang magkabuo silang dalawa hanggat hindi sila kasal. di wag muna. Ang Ayun. dali-dali naman. Ako, gumagamit siya ng di ba? Contraceptive. Respetuhin na lang natin. Oo. Ako, nandun ako sa part na nasa sayo yan, Jen. Actually, ang hirap, puro comments lang tayo dito. Oo, Ang totoo niyan, lang yan. ang si Jen talaga ang makakaalam kung ano bang gusto mong mangyari sa future mo. Kasi partner, tandaan mo, napakahirap pong magkaroon ng anak. Mahirap magka-baby. 'Di ba? Let alone yung mag-finance para sa pamilya at para sa baby. So, ako, nandun muna tayo sa pinakaumpisa. Ano bang gusto ng babae? Ngayon, kung hindi kayo nagkakasundo, baka it's about time na ito na yung maging eye-opener ninyong dalawa na, teka lang, hindi pala tayo nagkakasundo dito sa bagay na to. Ako gusto ko ng kasal, ikaw ayaw mo ng kasal. Gusto mo magkaroon ng baby, okay lang naman. Pero, pakakasalan mo ko. Ganito lang. Unahin na, mamimili lang silang dalawa. Kasi dalawang gastos yan Magpakasal, tapos pag nagka-baby, Hoy, dalawang partner, gastos yan kahit naman magpakasal ka, hindi naman kailangan gumastos ka ng malaki. Hindi, I mean yun, pwede nga sa may kasalang bayan naman di ba? Oo. Baka na naman, halimbawa, hindi kayo nagkakatagpo o yung desisyon nyo sa buhay, sa relasyon, kung halimbawa gusto na lalaki, pagbigyan mo, pero sasabihin mo, ito panghahawakan ko, magkakaroon tayo ng baby, so after natin magka-baby, tsaka natin planuhin yung pagpapakasal. Pwede ba yun? Paano kung ayaw talaga nung lalaki? Di magkasulatan kayo. Magkasulatan! Eto Grabe hindi pa ka naman kayo naman. kasal di magkasulatan kayo na ito yung ating plano, or mas maganda, kumonsulta kayo sa parents nyo both. Oh, hingin mo yung masasabi ng parents, 'di ba? Pwede naman yun. Hindi ba sila nagsasama pa sa isang Hindi, nagsasama na sila. Pero yun nga talagang ultimately gusto ng babae. Magkaka-baby tayo sa kondisyon na magpapakasal muna tayo. Or bigyan mo ng palugit na halimbawa, sige ha, hindi muna tayo magkakaanak o wag muna tayo mag-anak. Siguro mga 1 taon o 2 taon ang palipasin natin, mag-ipon ka muna pagpapakasal. Pwede naman siguro yun. Ako, partner, naniniwala ako na kondisyon niya ng babae, nasa babae yan. Kasi sino bang magdadala ng bata? Sa bagay, Diba? depende rin. Ngayon, kung hindi maibibigay ng lalaki, yung gusto mo, nakasal muna, dun pa lang, tapos na. Under tong lalaki. Under. Kasi nasusunod yung babae kagad pag ganyan mga Hindi, pero partner responsibilidad siya yung magdadala ng bata, siya yung maghihirap, siya yung mau-hospital, siya yung mag-carry nun for 9 months. Pero mahirap din ang magiging parte ng relasyon niya, ng asawa, ang jowa niya. Siyempre, kayo, magbubuntis kayo. Siyempre, yung gastos niya, kami magagawa. Kami magkicarry niya. Mamini kayo, pag-usapan nyo. At alam mo, madaling pag-usapan yan, napakadali lang. Dali lang yan. Para sa akin lang naman to, partner. Ako, bigyan mo siya ng ultimatum. Hanggang kailan tayo magiging ganito. Ngayon, para sa akin lang to, partner, ewan ko mag-agree yung iba. Ngayon, kung hindi niya maibigay yung gusto mo, pero very eager siya magkaroon ng anak, hindi maaari para sa akin yun. Ngayon, kung ayaw mo, di wag. Baka ito na yung eye-opener for us to go our separate paths kung hindi talaga tayo magkakasundo. Kasi babae siya Siya talaga yung magkikerry ng pamilya, ng relasyon. Ngayon, kung hindi siya okay at magiging, alam mo yun, sasama yung loob niya habang magkasama sila, may anak nga sila pero devastated siya, meron siya ine-expect pero hindi niya makuha. Malungkot yun, partner. Diba, araw-araw siyang devastated, araw-araw siyang lonely dahil nga hindi niya nakuha yung gusto niya. So, doon pa lang putulin mo na. Mag-usap kayo. Pag hindi pumayag, di wag. Ito nga, pasaway rin to si Jen nakipag-live-in ka tapos pagdating sa ewan ko sa'yo. Yun na nga live-in na nga hinihingi ng babae kasal. Ngayon, kung hindi kaya ibigay ng lalaki, di wag kayong pero partner, wag kayong magsama. Pero ito yung kinakayamot ko kay Jen. Eto nga, pumayag ka nga nakipag-live-in ka. Sana, bago kayo nag-live-in, inisip mo na, bago ako tayo ayoko na mag-live-in, gusto ko, pag kasal na tayo, pag nagsama tayo, ganun din yun. Ikaw na nga nagsabi, partner, trial and error, di ba? Di trial and error, di kung magpaanak ka, tapos malay mo, pag nanganak ka na, o nagka-baby na kayo, tsaka magpapakasal kayo. Malay mo. So, walang kasiguraduhan. Try mo lang. Mahirap pa rin sa babae yun kasi tama yung sinasabi dito para sa akin lang ha. Sabi dito, compromise. Babae pa rin po ang mas malaki changes from mind, body, and soul. Ang lalaki, finances lang. Sabi yan ni Jen. Oy, kapangalan pa. Jen de la Cruz. Jen ha?
finances lang. Oh. Sa kami nga halukat ng pera para, di ba, mag-asos yan. Ano ba yan, partner? Plano yan. Basahin mo pa yan. Galit ako, teka ha. Oo. Sabi ni Manuelito. Tropa. Salud. Lalaki. Sabi ni Manuelito, igalang mo desisyon ng babae, Jimbo. Kung hindi magkasundo, time to make the best decision. Oh, 2 points for me! Talo ko. Ito, partner. Talo ko. Ito, meron ng mukha dito. Oh, sabi ni Makakalap Jones. Ang sabi niya, basahin mo, may magandang sinabi Good morning, sa'yo. DJ Ganda. Grabe naman. At DJ Pogi. Oh, syempre. Hello Ayun. po. Hayaan mo muna ang partner mo. Baka hindi pa siya handa. Depende rin yan sa sitwasyon nyo. Bigyan mo siya ng time. Baka may plano siyang maganda sa inyo. Pero kung wala, hiwalayan mo na. Peace lang po. Sabi sa'yo kapag di sila magkasundo, maghiwalay na lang. At least ngayon pa lang alam mo na hindi talaga niya ibibigay yung kasal na gusto mo. Totoo. Diba? Kasi alam mo, partner, ang kasal assurance yan. Kumbaga security namin Hindi ko yan naman. Nirespeto ko yan. Oo. Sabi, partner, pakibasa mo naman ng sabi ni John Ray. Sabi ni John Ray, Santa Elena Marikina. Oo. Pabati ito eh. Hindi Pabati pabati, pala yan. comment pero batiin na lang natin. Oo. Pabati po yung si John Ray Tagalog Ibaho at Victor G. At sa lahat ng Ibaho family, si Verna Tagalog. at si Clark Tagalog Ibaho. Ang ganda ng Ayan. kanila ha. Walang English. Tagalog. Walang English. Alam mo ikaw. Partner na to pa. Sabi Ito, dito, mahaba to. sabi ni JP, yung ex ko po 11 years kami pero di kami makapagpakasal kasi kasal na siya sa iba. Kaya ayaw siya ng family ko dahil sa sitwasyon niya. At gusto ko din namang makasal kaya magkahiwalay kami kahit masakit. Gusto ko kasing maikasal. Paano ba yan, partner? Alam mo, ang pagpapakasal kasi hindi biro, tandaan nyo ha. Totoo yan. Hindi yan parang kanin isusubo mo at iluluwa mo lang bigla. Sabi dito na, ito rin to, isa lang. Hi there, watching from San Francisco, California, si Seba Shioyaki. Si Yaki, ito partner. Sabi ni Lian, ayaw niya ng kasal kasi hindi kanya pwedeng basta-basta iwan na lang. Live-in na lang kasi pwede siyang mag-trial and error. Yun ang katotohanan. Totoo naman. Masakit yan. Totoo naman yan. Diba? So, again, ito po ay para sa amin, opinion lang. Napag-uusapan lang namin tropa ni tayo, Jimbo. tropa lang. Wala pong para sa amin lang to. Kung meron kayo sariling opinion, di sige lang. Open naman yun at welcome naman po yan, panggaha. Pero ang ending nito, para sa'yo, parang Jimbo. Sa akin, ako, itry mo lang ha. Kasi mali mo, may changes yan eh. Kapag nakita ng boyfriend mo yung magiging anak ninyo, mag-iiba pa na noon yan. Baka mamaya, pagkakaluwal mo, kasal ka agad, baka nandun na rin yung pare sa hospital eh. Grabe lang. Baka diretso na eh. Iba yung pakiramdam pag nakita mo yung baby. Siguro, ang sinasabi ni Jimbo, nagbabago yung desisyon ng lalaki kapag nakita nila yung hard work ng babae, yung sakripisyo ng babae. Diba? Yun yung punto ni Jimbo. Ako, ayan. Sige, tapos na. May pahabol sana ako. Kapag natuloy yan, yung pagpapanganak, di ba? Ang mga anak na, matuto kayong umiri. Kasi ang mahal ng CS. Ay, wow! Nakakahiya naman sa inyo. Siyempre, hindi naman namin kayang piliin kung iiri kami o magsi-CS kami. Tsaka huwag kayo pasaway kasi bisa kung sasapupunta yung jowa, sunod-sunod din kayo. Ewan ko sa inyo. Sasampalin kita, Jimbo eh. Alam mo, ako naman, yun nga, tulad ng sinasabi ko kanina, kung doon pa lang sa parte na yun, nahihirapan ka na ipaintindi sa partner mo. Kasi parang asawa niya na rin eh. Partner mo yun, yung condition mo, yung gusto mo. Ako ate, mag-isip-isip ka na. Kasi, again, ikaw ang magsasakripisyon yun eh. Diba? Sa totoo lang, madaling humiling ng anak sa babae, pero napakahirap pong magkaroon ng anak. Correct. Naku, diba? Tandaan mo rin. Ilang taon na ba? Wala ba sinabing edad? 35! Ay, nako! Mahirap na. Magpaanak ka na. Ang hirap pag umabot ka ng 40, wala na. Depende yan sa kanya. Menopause ka pa niyan. Sorry. Sorry. Depende yan sa kanya. Kaya pag-isipan mo, kasi mahirap. Diba? Pareho kasi silang 35. Yeah. Mahihirapan kayo pareho. Kaya kung Promise. ako sa inyo, magdesisyon na kayo ngayon pa lang. Kung ayaw ibigay, maghiwalay na lang. At seryoso, respetuhin natin kung ano magiging desisyon. Kasi kasal yun eh. kasal yun. Oo, diba? Ay, nako partner, maraming salamat ha. Magpasalamat tayo sa lahat po ng mga panggapo natin na talaga naman po tumutok sa atin kanina pang alas 4 ng nagmamagandang umaga. At bukas, Thursday na bukas, panibagong lihim na naman na ating pag-uusapan at makikichismis tayo dyan. At syempre naman, panggakasama niyo pa rin po ako. Ako po nag-isang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. At ang inyong Jimbolicious DJ, ako po si Jimbo. At tayo pa rin po ang number 1, 6 points of an Energy FM. Pangawag sabing radyo. Sabihin mo! Energy! DJ Lindsay at DJ